Hello, hello, hello. Hello, YouTube. Good morning, madaling araw. Mainit naman pag wala yung electric fan. Pero yung ano niya kasi, yung background noise niya eh. Kakagising lang mga pre. Dapat kanina pa tayo mag-stream. Nakatulog ako, sarap yung lamig eh. Capture. Ganito mali. Oh, panoorin natin itong ang huling biyahe ni Sir Ed. Nasawi ang isang champion race circuit rider matapos maaksidente sa Marilake Highway sa Tanay. Nag-overshoot umano ang rider kaya Uy, sa Tanay pala to. nasa pool ng kasalubong na van. Parang eksena sa pelikula ang paghabol ng mga pulis sa rider na yan sa Marilake Highway sa Baras Rizal. Ang rider, 15 anyos lang at tinakasan ang... Yan, masyado kayong karakas. Masyado kayong kamote rider. I came from the mud. There's dirt on my hands. Oblan sila dahil walang helmet. Halos humigana sa kalsada ng kumaliwa sa kurbada ang mga motorsiklong ito na humahataw sa pagtakbo sa highway na ito sa Tanay Rizal. Zigzag ang daan at sa susunod na kurbadang pakanan, masdan ang motorsiklong nauuna. Nag-overshoot at pinulot sa talahiban. Kung pagdaan dito kuya, makasaksi ka na ba ng mga accident? Oh, yung last time, yung sa nagsusuperman, minsan mararamdaman mo, pati yung mabasa. Nagsusuperman talaga eh, no? Mga kamote rider. Sobrang dilim. Minsan, parang ang pakiramdam namin, lalo na yung mga nasa ulihan ng mga kagrupo namin, actually, parang may nakaangkas na di malaman, nanlalamig. Ganun ang pakiramdam. Punta ko lang pag nag-ride sa ulo, pag kasama ko yung jowa ko, minsan pag kami lang dumadaan dito sa paggabi, minsan nakakatakot din. At yan po yung ating aalamin mamaya pagkagat ng dilim. Dahil babalik po kami dito at mag-iimbestiga kami sa kahabaan nitong Marilake. Magandang gabi po mga ka-adventures natin dyan. Ito po kami ngayon sa famous na Marilake Road. Ka-adventures. Saka talaga idol Ed. Lugar kung saan ang mga riders ay tinetest ang kanilang husay sa pag-ride. At marami na rin kwento ang lumabas at minsan na rin po ako nag-investigate dito. Pero ngayon, mas gusto kong mas laliman ang investigasyon at alamin ano nga ba ang posibleng dahilan bakit maraming aksidente o totoo nga ba merong kaluluwang ligaw na nagpaparamdam o nagpapakita dito sa Marilake Road. At kasama ko po ngayon ang isa sa mga rider na rito, si Kuya Ian. Si Kuya Ian. Kuya Ian, ano ba yung, gano'n ba katagal nagra-ride? Matagal-tagal na rin. Bilang professional na rider, nasa mahigit 12 taon na tayo na bumabiyahe dito sa Marilake. Okay. Sa 12 taon mo kuyang pag-ride dito, nakasaksi ka na ba ng mga aksidente? Actually, sa totoo lang, marami na po. Sobrang dami na po natin na nasaksihan na aksidente dito sa Marilake. Doon sa mga aksidente na nangyayari, Kuya, meron bang kwentong kababalaghan na involved? Kababalagan, usually nangyayari yan kapag gabi. Talagang pag nandito ka sa Marilake, kasi dito uso rin yung gabi, night ride kung tawagin namin. Minsan nag-night ride kami at doon talaga minsan mararamdaman mo
pati yung kaba sa sobrang dilim. Minsan, parang ang pakiramdam namin, lalo na yung mga nasa ulihan ng mga kagrupo namin, actually, parang may nakaangkas na di malaman, nanlalamig. Ganun ang pakiramdam. Siyempre, Narinig niyo po yung pahayag ni Kuya, no? At yan po yung ating aalamin mamaya pagkagat ng dilim. Dahil babalik po kami dito at mag-iimbestiga kami sa kahabaan itong Marilake. Okay, Kuya, marami kasing dahilan, ano? Maraming dahilan yung pangyayari na aksidente. Yung naman sa technical side naman, Kuya, bilang dun sa road at saka dun sa mga klase ng motor, ano ba yung mga nagiging cause ng accident? ang totoo niyan, ang road ng Marilake ay napakaganda. Solid talaga. Wala kami masabi. Ngayon, ginagawa kasi nilang praktisan ng mga baguhan. Yun yung usually yung ginagawa dito eh. Dinadala dito yung mga bago, tinetrain. Kaya nga yung mga kamote rider Diyan yung maraming kamote. Dito, meron kasi ring di natin masabi. May mga talagang nag-racing talaga. Okay. Tsaka ginagawa nilang praktisan. So, posible, Kuya, na isa sa dahilan ng pagkakaroon ng aksidente ay yung hindi pa nila gamay yung lugar. Tama. O kaya naman ay nako-overwhelm siguro na nagiging pabaya Totoo. sa pagmamaneho. Ganun na nga yung nangyayari. Na-overwhelm sila. Wala silang proper training sa mga kurbada o sa pagpapatakbo ng mabilis, which is di naman dapat. Kaya nga tayo merong dito maximum na speed limit. Hindi na susunod. Isa pa, Kuya, napansin ko kasi kayo lahat meron mga ganito, no? Opo. So, hindi kaya isa rin sa dahilan ng aksidente ay yung kakulangan ng tinatawag na proper gear. Proper gear. Ang proper gear naman, ginagamit naman yan usually sa daily use, pwede yun. Yun. Totoo rin yan, may isa rin yan yung proper gear natin, yung mga safety gears natin kung tawagin. Lalo na kung hindi mo gamay yung lugar o hindi ka sumusunod sa speed limit nila, kailangan mo talaga yun. Pero kung nasa tama ka, safety lagi yung iniisip mo, defensive driving ka, ang safety gear bonus na lang yan kung tawagin. So, Hindi naman siya required. Yan po, mga kaibigan, mga ka-adventurers, narinig po natin yung pahayag ni Kuya, isang professional rider, at palagi nang dumadaan dito sa Marilake. Ayon sa kanya, posibleng may kwentong kababalaghan. At yan po yung ating tutuklasin mamayang gabi. Tandaan niyo po at samahan niyo po kami. Maraming salamat, Kuya. Maraming salamat. Thank you po. Bigyan nga ako ng kwento, lalo na yung kwento kapag nagra-range ka ng gabi. Kwento ko lang pag nag-ride sa pag kasama ko yung jowa ko. Minsan pag kami lang dumadaan dito sa paggabi, minsan nakakatakot din dito. Parang may sumusunod sa likod, gano'n. Kaya minsan sabay ingat na minsan tapos pray, gano'n. May na-experience na ba kayo? Sana yun. Wala naman po. Pero meron bang mga katulad yung rider na nagkwento sa inyo na may nakita sila doon sa ganun lugar? Sana yun. May mga nakakilala mo na dumadaan eh. Kung sabi lang nila, narinig ko din na gano'n eh. Mayroon din yung kapakita. Saan lugar? Saan? Minsan dyan sa yung may aksidente na area, gano'n sa Delusol. Okay. Dyan sa... Kung saan may namatay? Mas lalo na doon sa Manukan. 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 Kasi madalas doon talaga may na-aksidente. Ano kaya yung nagiging dahil ng aksidente? Kadalasan sa gano'n yung yung banking, ganun, tapos yung karirahan. Usually yung nagkakarera tsaka nag-grip yung banking ganun. So ngayon, safe naman kasi may nagbabantay na, pero alam ko, mayroon din naman talaga nagpaparamdam talaga din. Kasi kadalasan din talaga namamatay. Mga master, may disgrasya dito, no? So yan, no? Dalpo to. Shit. Grabe yung aksidente, oh. What's up, sir? What's up? Grabe. Grabe. GG yung motor, mga pre. Kawawa. Sakit yung motor. Matakot sa grabe. Mga adventurers, narito po na po tayo ngayon dito sa mismong area kung saan kanina na sinabi ng isang
nakausap natin ang rider na dito daw sa lugar na to ay merong mga nangyayaring aksidente. So bakit kaya? Tingnan natin yung lugar. Ito yung tinatawag na Palo Alto. So, kung titingnan natin po yung structure ng kalsada, yan o, yung mga biglang liko. So, dito nagkakaroon ng overshooting. Yung mga mabibilis na magpatakbo. Pero, paranormally speaking, so far, wala pa naman akong nararamdaman dito sa spot na to. So, maaaring nandun pa siya sa gawin doon. Kasi, Eto si Sir Ed, pag wala siyang nararamdaman, wala talaga eh. Pero pag may nararamdaman na siya, dun, alam mo na yung ano niya. nabanggit mo, Sa lagi ko ba pinapanood to si Sir Ed eh. Kabisado ko na yung mga technique nito ni Idol eh. Pagka ganito sinasabi niya wala siya nararamdaman, wala talaga siya nararamdaman. Pero pag may nararamdaman na siya, yun, meron na yun. ating isang rider kanina, na dito daw siya may nakita na tumawid na walang ulo. So, sure ako hindi rito sa lugar na to. Malamang doon sa gawi pa ron. Pero, iimbestigahan pa rin natin. So far, kung titingnan mo itong lugar, maayos naman. Pero dito, sa ngayon, wala pa. So, samahan niyo pa kami at maglalakbay pa kami papunta doon sa mga area na binanggit ng mga rider natin. Nagtatambligan talaga yung mga motor. Gigi. Narito po kami ngayon sa pangalawang stop namin dito sa Devil's Corner at actually pangalawang punta ko na po dito. Ito ang lugar sa likuran ko mismo, dyan. Ito yung area kung saan marami na aksidente. Nagkaroon pa nga dati ng viral video dito na kaya daw sila na aksidente is dahil merong nakita na nakatayo sa side. Pero upon investigation, wala naman po akong naramdaman o wala akong talagang nakita dito sa area na to, kundi yung mga tinatawag nating shadow ng figure. So kapag kasi paliko ka at kumbaga yung tama ng ilaw ng motor mo ay hindi maayos, nagkakaroon ng shadowy figures na maaring tinamaan o reflection ng ilaw. At based sa video nila, nagkorte itong babae na may kasamang bata. Pero upon investigation, na-check naman namin na ito ay anino lang nung signage na narito sa lugar na to. And so far, sa ngayon, wala talaga eh. Kasi ang isang area po na haunted, lalo na yung mga ganitong kalsada, kapag meron siyang mataas na imprints o memories, talagang mararamdaman mo kaagad pagdating doon. So, isa lang yung nakoconclude ko eh. Kadalasan, doon sa mga spot na kinatatakutan, ang nangyayari kasi, dahil yung mga dumadaan ay meron silang prior knowledge galing sa kwento ng iba na meron daw nagpaparamdam, may nagpapakita dito. Kaya every time na malapit na sila doon, nabubuo na sa imagination nila yung figure na makikita nila. Kaya iyon yung sumasalubong sa kanila ng biglaan. Well, actually, ito ay tinatawag nating egregore o yung entity na production ng ating imagination. Well, eventually, itong egregore na to ay mag-e-exist dun sa lugar dahil sa marami ng tao ang nag-iisip na nandun siya. So, yun lang po yung nangyayari dito. So far, meron pa tayong isang stop kung saan mismo yung area na merong namatay, itong recently lang, yung nag-viral si Superman. At yun po yung titingnan natin, if ever meron talaga, susubukan natin siyang maramdaman. Superman daw, walang yan. Subukan natin makausap kung makikipag-communicate sa atin.
Dito mismo sa kinatatayuan ko, naganap ang isang aksidente. Dito mismo, binawian ng buhay ang isang rider. Yung nag-viral na nakita na si nagsusuperman daw. Dito siya galing sa way na to, papunta rito. Well, I came from the mud. There's dirt on my hands.